Part 1 ang batang taga-Nayon na nagpatahimik sa mga inhinyero ng bansa. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang liblib na nayon sa hilagang bahagi ng Pilipinas, may isang lugar na halos hindi mo makikita sa mapa. Walang malalaking gusali, walang modernong pabrika, at bihira lang ang signal ng cellphone. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at yero, at ang mga tao ay namumuhay ng simple, umaasa sa pagsasaka, pangingisda, at maliit na hanap buhay para mabuhay araw-araw. Dito nagsimula ang kwento ng isang batang minsang minamaliit ng lahat, ngunit kalaunan ay magpapatigil sa buong bansa, pati na rin sa mga pinakamagagaling na inhinyero. Ang pangalan ng batang ito ay Mateo. Isang batang karaniwan sa paningin ng lahat. Si Mateo ay 12 taong gulang pa lamang noon. Payat, maitim dahil sa araw, at laging maisuot na lumang tsinelas. Anak siya ng isang magsasaka at ng isang labandera. Wala silang sapat na pera para sa marangyang buhay, pero sapat lang para makaraos sa araw-araw. Tuwing umaga, bago pumasok sa paaralan, tumutulong si Mateo sa kanyang ama sa bukid. Nagdidilig ng pananim, nag-aayos ng mga sirang gamit, at minsan ay gumagawa ng mga simpleng kasangkapan gamit ang mga pira-pirasong bakal at kahoy. Ngunit may isang kakaibang ugali si Mateo na napapansin ng ilang kapitbahay. Mahilig siyang magbaklas ng kahit anong bagay na masira. Radyo. Babaklasin niya. Lumang electric fan. Sisilipin niya ang loob. Sirang flashlight. Aayusin niya ito kahit walang nagturo sa kanya. Minsan, sinabihan siya ng isang kapitbahay. Mateo, masisira lang yan lalo. Bata ka pa, huwag ka nang mangialam. Ngumiti lang si Mateo at nagpatuloy sa ginagawa. Ang paaralang kulang sa kagamitan. Ang paaralan sa kanilang nayon ay maliit lamang. 3 silid-aralan, kulang sa libro, at may mga upuan na halos mabali na. Walang laboratorio, walang computer room, at lalo nang walang modernong kagamitan para sa agham. Pero si Mateo, kahit ganito ang kalagayan, ay may kakaibang interes, pisika at mekanika. Tuwing nagtuturo ang guro tungkol sa simpleng makina tulad ng pulley, lever, at gears, si Mateo ang laging may tanong. Ma'am, paano po kung pagsamahin ang dalawang ganitong mekanismo? Ma'am, posible po bang gumana ito ng walang kuryente? Minsan, napapailing na lang ang guro. Hindi dahil mali ang tanong, kundi dahil lampas na ito sa itinuturo sa kanilang libro. Isang problema sa nayon. Isang tag-init, dumaan ang pinakamalaking problema sa kanilang nayon, kakulangan ng malinis na tubig. Ang balon ay halos matuyo na. Ang tubig na nakukuha ay marumi at maihalo ng putik. Maraming bata ang nagkasakit. Araw-araw, kailangang maglakad ng mga tao ng halos 5 kilometro para lang makakuha ng kaunting tubig. Maraming beses na humingi ng tulong ang mga opisyal ng nayon sa lokal na pamahalaan, pero mabagal ang proseso. Kailangan ng pondo, plano at mga inhinyero. Habang naghihintay ang lahat, si Mateo ay nag-iisip. Isang ideya mula sa lumang bakal. Sa likod ng kanilang bahay, may tambak ng mga lumang bakal, sirang bisikleta, tubo, bote at kahoy. Doon madalas maglaro at mag-eksperimento si Mateo. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya ang hangin na umiihip sa mga puno, may naisip siya. Kung kayang paikutin ng hangin ang mga dahon, bakit hindi nito kayang paikutin ang isang makina? Kumuha siya ng papel at lapis. Gumuhit siya ng isang kakaibang disenyo, hindi niya alam ang tamang termino, pero sa isip niya, ito ay isang simpleng wind-powered water pump. Hindi ito galing sa libro. Hindi ito itinuro ng guro. Ito ay galing lamang sa obserbasyon at lohika. Ang pagtawa ng mga tao. Nang simulan ni Mateo ang paggawa ng kanyang imbensyon, maraming nakakita. Ano na naman yang ginagawa mo? Magiging laruan lang yan. Hindi gagana yan, bata ka pa. May mga batang tumatawa. May matatandang umiling. Kahit ang sariling ama niya ay nag-alala. Anak, sayang ang oras mo. Mas mabuting tumulong ka na lang sa bukid. Pero hindi sumuko si Mateo. Tuwing hapon, pagkatapos ng gawain, patuloy siyang nagkakabit ng bakal, kahoy at goma. Gumamit siya ng lumang gulong ng bisikleta bilang rotor. Ang tubo ay ginamit niyang daanan ng tubig. Ang lubid ay ginawa niyang panghatak ng mekanismo. Walang eksaktong sukat. Walang blueprint na propesyonal. Pero may malinaw na layunin.
Ang unang pag-ikot. Isang araw, malakas ang hangin. Tahimik ang paligid ng itayo ni Mateo ang kanyang imbensyon malapit sa balon. Maraming tao ang nanood, hindi dahil naniniwala sila, kundi dahil gusto nilang makita kung paano ito babagsak. Umihip ang hangin. Unti-unting umikot ang gulong. May narinig na tunog, at biglang, may tumulong tubig. Hindi malakas. Hindi tuloy-tuloy. Pero malinaw, tubig iyon. Napatigil ang mga tao. May isang matanda ang napabulong. Teka, gumagana? Si Mateo ay nakatitig lamang sa kanyang imbensyon. Nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot kundi sa saya. Ang balitang kumalat. Kinabukasan, pinag-usapan na ito sa buong nayon. May mga kumuha ng video gamit ang cellphone. May nag-post sa social media. Batang taga-nayon nakagawa ng water pump gamit ang hangin. Imbensyon ng bata, tumulong sa komunidad. Sa loob ng ilang araw, libo-libo ang nakakita ng video. At doon na nagsimula ang mas malaking pagbabago. Isang unibersidad ang nakapansin. Isang grupo ng inhinyero ang na-curious. Isang ahensya ng gobyerno ang nagpadala ng imbitasyon. Isang paanyaya na hindi inaasahan. Isang umaga, may dumating na sasakyan sa nayon, malinis, bago, at may logo ng isang kilalang institusyon. Lumapit ang isang lalaki na nakapolo at may dalang folder. Si Mateo ba ang nakagawa ng imbensyon? Tahimik ang lahat. Lumapit si Mateo, kinakabahan. Ako po di. Ngumiti ang lalaki. Gusto ka naming imbitahan sa Maynila. Doon nagtatapos ang part 1. Part 2 ang bata sa harap ng mga inhinyero. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Hindi makapaniwala si Mateo sa nangyayari. Kahapon lang, nasa bukid siya, nagbubuhat ng tubig at nag-aayos ng sirang araro. Ngayon, inimbitahan siya sa Maynila, isang lugar na minsan lang niyang nakita sa telebisyon ng kapitbahay. Ang buong nayon ay nagtipon nang umalis ang sasakyan. May halong tuwa at kaba sa kanilang mga mukha. Ang iba ay proud, ang iba ay nag-aalala. Mag-ingat ka, Mateo. Ipakita mo kung ano ang kaya mo. Huwag kang matakot. Ang kanyang ina ay tahimik lang, mahigpit ang yakap sa anak bago sumakay ng sasakyan. Unang hakbang sa isang bagong mundo. Pagdating sa Maynila, tila ibang mundo ang bumungad kay Mateo. Matataas na gusali, mabilis na sasakyan, at mga taong parang laging nagmamadali. Para sa isang batang lumaki sa nayon, parang panaginip ang lahat. Dinala siya sa isang malaking gusali, isang research center na puno ng salamin, bakal, at modernong kagamitan. Sa loob, may mga taong nakakoat, may hawak na tablet, at abala sa kani-kanilang ginagawa. Si Mateo ay tahimik lang. Hawak-hawak niya ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga guhit, ang tanging i-blueprint ng kanyang imbensyon. Ang silid ng mga eksperto. Pumasok sila sa isang maluwang na silid. Sa gitna nito ay isang mesa, at sa paligid ay mga lalaking at babaeng mukhang propesyonal, mga inhinyero, siyentipiko, at propesor. Tahimik ang lahat nang pumasok si Mateo. May isang lalaking may kulay abong buhok ang nagsalita. Ikaw ba si Mateo? Opo, di. Ikaw ang gumawa ng wind-powered water pump. Tumango si Mateo. May mga bulungan sa paligid. May mga matang puno ng duda. May ilan ding interesado. Mga tanong na hindi inaasahan. Sino ang nagturo sa'yo? May ginaya ka bang disenyo? Alam mo ba ang basic engineering principles? Si Mateo ay huminga ng malalim. Wala po akong nagturo. Wala rin po akong ginaya. Pinagmasdan ko lang po ang hangin at ang tubig. May ilang napangiti. May ilan ding napataas ang kilay. Isang babaeng inhinyero ang tumayo. Pwede mo bang ipaliwanag kung paano gumagana ang ginawa mo? Kinabahan si Mateo. Wala siyang alam na malalalim na termino. Wala siyang alam na formal na salita. Pero nagsalita siya sa paraang naiintindihan niya. Kapag umiihip po ang hangin, umiikot ang gulong. Kapag umiikot ang gulong, may humihila sa lubid. Ang lubid po ang nagtutulak sa tubig pataas. Tahimik ang silid. Isang inhinyero ang nagsulat sa papel. Simple pero lohikal. Ang aktwal na pagsubok.
Dinala ang imbensyon ni Mateo sa testing area. Inayos ito ng mga eksperto, sinuri ang bawat bahagi. May ilang maliit na pagbabago para sa kaligtasan, pero hindi nila binago ang pangunahing ideya. Pinaharap si Mateo sa isang malaking bentilador, isang simulation ng hangin. Handa ka na ba? Tanong ng isang teknisyan. Tumango si Mateo. Umandar ang bentilador. Umiikot ang gulong. Gumalaw ang mekanismo. At sa harap ng lahat, tumulo ang tubig. Hindi lang kaunti, tuloy-tuloy. May biglang pumalakpak. Isa. Dalawa. Hanggang sa buong silid ay napuno ng palakpakan. May isang propesor ang napaupo, tila hindi makapaniwala. Ginagawa namin ito gamit ang milyong-pisong pondo. Pero ang batang ito ginamit lang ang hangin. Ang katahimikan ng mga inhinyero. May ilang sandaling walang nagsalita. Hindi dahil wala silang masasabi, kundi dahil natigilan sila. Isang senior engineer ang lumapit kay Mateo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang ginawa mo? Umiling si Mateo. Hindi po, gusto ko lang pong makatulong. Napangiti ang lalaki. Iyan ang dahilan kung bakit ito gumagana. Ang alok na nagpabago ng lahat. Makaraan ng ilang oras ng pagsusuri at diskusyon, tinawag muli si Mateo sa silid. Mateo, sabi ng direktor ng center. Gusto ka naming tulungan. Inalok siya ng scholarship. Inalok ng suporta para paunlarin ang imbensyon. Inalok ng pagkakataong mag-aral, kahit wala pa siya sa tamang edad. Nanlaki ang mata ni Mateo. Ako po? Talaga? Sagot ng direktor. Dahil ang talino ay hindi nasusukat sa diploma, kundi sa epekto nito sa tao. Pagbalik sa nayon. Pagbalik ni Mateo sa kanilang nayon, iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating tinatawanan, ngayon ay pinapakinggan. Ang dating minamaliit, ngayon ay hinahangaan. Inayos ang kanyang imbensyon at inilagay sa mas magandang pwesto. Mas maraming tubig ang nakuha. Mas maraming pamilya ang natulungan. Pero sa kabila ng lahat ng papuri, nanatiling simple si Mateo. Hindi pa po ito tapos, sabi niya. Marami pa pong pwedeng ayusin. At doon nagsimulang matakot ang ilan. Dahil kung ganito na siya ngayon, ano pa kaya ang magagawa niya sa hinaharap? Part 3, ang batang humamon sa buong sistema. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Hindi nagtagal, ang kwento ni Mateo ay hindi na lang usap-usapan sa kanyang nayon o sa isang research center sa Maynila. Kumalat ito sa buong bansa. Lumabas sa balita, sa social media, at maging sa mga forum ng propesyonal na inhinyero. May mga humanga. May mga namangha. Pero mayroon ding nainis. Ang simula ng kontrobersya. Isang umaga, habang nanonood ang pamilya ni Mateo ng balita sa maliit nilang telebisyon, lumabas ang mukha ng isang kilalang inhinyero sa bansa. Hindi natin dapat basta-basta pinaniniwalaan ang ganitong imbensyon, sabi nito. Walang sapat na pag-aaral. Walang proper certification. Tahimik ang buong bahay. Sa social media, may mga komentong lumitaw. Marketing lang yan. Ginamit lang ang bata para sumikat. Hindi pwedeng palitan ng laruan ang tunay na engineering. Hindi maintindihan ni Mateo ang lahat ng sinasabi, pero ramdam niya ang pagbabago ng tono. Hindi na lang ito paghanga, may galit na. Ang takot ng ilang inhinyero. Sa isang closed-door meeting ng ilang senior engineers, pinag-usapan ang kaso ni Mateo. Kung tatanggapin natin ito, sabi ng isa. Ano ang mangyayari sa mga taon ng pinag-aralan natin? Isang bata, walang diploma, walang lisensya. Tapos papalakpakan ng bansa. Hindi ito tungkol sa imbensyon lamang. Ito ay tungkol sa ego, posisyon at sistema. May ilang natakot na baka mapatunayan na hindi lang diploma ang sukatan ng talino. Ang paanyaya sa isang pambansang presentasyon. Sa gitna ng kontrobersya, nagpa siya ang isang pambansang ahensya na magdaos ng public demonstration. Lahat ay imbitahan, mga eksperto, media at maging ang mga kritiko. Layunin. Patunayan kung totoo nga bang gumagana ang imbensyon o isa lang itong palabas. Nang marinig ito ni Mateo, kinabahan siya. Paano kung pumalya? Paano kung tama sila? Lumapit ang isa sa mga mentor niya.
Mateo, sabi nito, ang mahalaga ay hindi ang perpekto, kundi ang totoo. Araw ng pagsubok. Dumating ang araw ng presentasyon. Isang malaking covered court ang puno ng tao. May mga kamera, mikropono at mga banner. Sa isang gilid, nakaupo ang mga inhinyero, seryoso, tahimik at mapanuri. Sa gitna, nakatayo si Mateo, kasama ang mas pinahusay na bersyon ng kanyang imbensyon. Hindi ito kasing kinis ng mga komersyal na makina. Hindi ito pintado ng maganda. Pero ito ay gumagana. Ang mapanghamong tanong. Isang inhinyero ang tumayo at nagsalita sa mikropono. Mateo, alam mo bang ang ginagawa mo ay maaaring delikado kung maling gamitin? Tumango si Mateo. Opo, sagot niya. Kaya po simple lang ang disenyo. Para maintindihan ng tao at hindi sila umasa sa iba. May bulungan sa audience. Isa pang inhinyero ang nagsalita. Bakit hindi ka na lang sumunod sa standard design? Tahimik si Mateo sandali saka nagsalita. Dahil po sa nayon namin. Wala kaming access sa standard design. Tumahimik ang buong lugar. Ang sandaling nagpabago ng lahat. Pinagana ang makina. Umiihip ang hangin mula sa malalaking industrial fans. Umiikot ang mekanismo. Umakyat ang tubig sa malinaw na tubo. Sa harap ng lahat, gumagana ito. Isang bata mula sa audience ang sumigaw. May tubig na. Napalakpakan ang mga tao. Hindi lahat, pero sapat para marinig ng buong bansa. Ang pag-amin na hindi madaling gawin. Isang senior engineer ang tumayo. Siya ang isa sa pinakamatinding kritiko. Lumapit siya kay Mateo. Hindi ako sang-ayon sa lahat ng ginawa mo, sabi niya. Pero mali ako sa isang bagay. Huminto siya sandali. Minamaliit kita. Tahimik ang buong lugar. At ngayon humihingi ako ng paumanhin. Ang hamon sa sistema. Sa huling bahagi ng presentasyon, tinanong si Mateo kung ano ang gusto niyang mangyari. Huminga siya ng malalim. Gusto ko pong sabihin sa lahat na ang talino ay hindi lang po para sa may pera. At ang solusyon ay pwedeng manggaling kahit kanino. Ang simpleng salita ng bata ay mas tumama kaysa sa mahahabang paliwanag ng mga eksperto. Ang simula ng mas malaking pagbabago. Pagkatapos ng araw na iyon, may mga paaralang gustong gamitin ang disenyo. May mga dinhi na gustong dalhin ito sa liblib na lugar. May mga inhinyero ring gustong makipagtulungan, hindi na makipaglaban. Ngunit alam ni Mateo, hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang simula. Part 4 ang presyo ng tagumpay at ang pinakamahirap na desisyon. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Pagkatapos ng pambansang presentasyon, tuluyan ang nagbago ang takbo ng buhay ni Mateo. Ang batang minsang naglalaro lang sa likod ng bahay, nagkakalas ng sirang radyo at bisikleta, ay biglang naging kilala sa buong bansa. Mula sa nayon patungo sa balita ng bansa. Araw-araw may dumarating na tawag at mensahe. Pwede bang i-feature si Mateo sa programa? Gusto naming kunan ng documentary ang kanyang kwento. Pwede ba naming dalhin ang imbensyon sa ibang probinsya? Lumabas ang mukha ni Mateo sa telebisyon, sa dyaryo at sa internet. Tinawag siyang Batang Henyo, Pag-asa ng Bayan, Himala ng Makabagong Panahon. Pero sa kabila ng lahat ng papuri, may isang bagay na hindi nagbabago. Si Mateo ay bata pa rin. Ang bigat ng atensyon. Isang gabi, habang nakaupo si Mateo sa kanilang maliit na bahay, tahimik niyang tinanong ang kanyang ina. Nanay, mali po ba na napapagod na ako? Nagulat ang kanyang ina. Bakit mo nasabi yan, anak? Parang lahat po may inaasahan. Parang bawal na po akong magkamali. Tahimik ang kanyang ama, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib ng anak. Ang tagumpay pala ay may kapalit. Oras, katahimikan at pagiging normal. Ang paanyaya mula sa ibang bansa. Isang araw, dumating ang isang opisyal na liham. May logo ito ng isang international organization. Imbitasyon ito para kay Mateo na mag-present ng kanyang imbensyon sa isang Global Innovation Forum. Ibang bansa. Ibang wika. Ibang mundo. Malaki itong oportunidad, sabi ng mentor niya. Bihira itong ibinibigay.
Pero si Mateo ay hindi agad sumagot. Ang unang malaking pagsubok. Kasabay ng paanyaya ay dumating ang problema. Ang ama ni Mateo ay nagkasakit. Hindi na ito makapagtrabaho sa bukid. Ang ina niya ay kailangang magdoble ng trabaho. Isang gabi, narinig ni Mateo ang tahimik na pag-uusap ng kanyang mga magulang. Paano na ang gamot? Paano na ang mga bata? Tahimik na umiyak si Mateo sa gilid ng kwarto. Kung aalis ako, sino ang tutulong sa kanila? Kung manatili ako, sayang ang pagkakataon. Ito ang pinakamahirap na equation na hinarap niya. Hindi makina, hindi disenyo, kundi pamilya. Ang dalawang landas. May dalawang malinaw na landas sa harap ni Mateo. Una, sumama sa International Forum. Makilala sa buong mundo. Makakuha ng suporta, pondo at edukasyon. Ikalawa, manatili sa nayon. Alagaan ang pamilya. Ipagpatuloy ang simpleng pagtulong sa komunidad. Walang mali. Pero isa lang ang pwedeng piliin. Ang usapan ng ama at anak. Isang gabi, tinawag ng ama si Mateo. Anak, mahinang sabi nito. Alam kong mabigat ang iniisip mo. Umupo si Mateo sa tabi ng kama. Tay, ayokong iwan kayo. Umiti ang ama kahit mahina. Hindi mo kami iniiwan kung tinutupad mo ang pangarap mo. Tumulo ang luha ni Mateo. Pero paano po kayo? Ang imbensyon mo, sagot ng ama, ay para sa mas marami pang tulad namin. Ang desisyon. Kinabukasan, humarap si Mateo sa mga mentor at opisyal. Tahimik ang silid. May desisyon na po ako, sabi niya. Huminga siya ng malalim. Tatanggapin ko po ang imbitasyon. Pero may kondisyon. Nagkatinginan ang mga tao. Gusto ko pong siguraduhin, dagdag niya, na ang unang makikinabang ay ang mga nayon tulad ng amin. May ilang na pangiti. May ilang na mangha. Ang pag-alis. Dumating ang araw ng pag-alis ni Mateo papuntang ibang bansa. Buong nayon ang naghatid sa kanya. Bumalik ka, ha? Huwag mo kaming kalimutan. Ngumiti si Mateo. Hindi ko po kayo makakalimutan. Kayo po ang dahilan kung bakit ako aalis. Habang papalayo ang sasakyan, ramdam ni Mateo ang halo-halong emosyon. Takot, lungkot at pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Pero alam niya kung saan siya nanggaling. At iyon ang hindi kailanman mawawala. Part 5 ay ang batang humantong sa mundo. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Pagdating ni Mateo sa International Innovation Forum, iba ang pakiramdam niya. Malalaki ang venue, may mga ilaw, kamera, at tao mula sa iba't ibang bansa, profesional, estudyante, at media. Hindi ito simpleng pambansang presentasyon. Ito ay malawak na entablado ng mundo. Ang pagpapakita ng imbensyon. Dinala niya ang kanyang wind-powered water pump, ngunit mas pinahusay at mas ligtas. Hindi lamang para sa probinsya, kundi para sa mga liblib na lugar sa iba't ibang bansa. Habang ipinapaliwanag niya sa simpleng salita. Kapag may hangin, umiikot ang gulong. Kapag umiikot, humihila ang lubid. Ang tubig ay umaakyat at pwedeng magamit ng maraming tao. Tahimik ang audience, nakikinig sa bawat salita. Ang sandaling nakapagpakilig sa mundo. Pinagana niya ang makina. Umiikot ang gulong, humila ang lubid, at tumulo ang tubig sa malinaw na tubo. Hindi lamang ito demonstration, isang miniaturized system na pwedeng gamitin sa buong mundo. Biglang tumayo ang isang judge at ngumiti. Ang batang ito ay nagpakita ng katotohanan. Simpleng ideya, pero malaking epekto. Ang kamera ay nag-zoom sa mukha ni Mateo. Ang buong mundo ay nakatingin. Sa ilang segundo, walang nagsalita, lahat ay namangha. Ito ang sandaling lahat ng duda ay napawi. Pagkilala at papuri. Maraming award at recognitions ang ibinigay. Best Innovation for Humanity. Youngest Innovator of the Year. Special recognition from Global Engineers Association. Ngunit si Mateo, sa kanyang simpleng paningin, ang pinakamahalaga. Hindi po ang papuri ang mahalaga. Ang mahalaga po ay makatulong sa tao. Ang mensahe sa buong mundo. Sa harap ng media, sinabi niya, kahit sino ay pwedeng makagawa ng pagbabago.
Hindi kailangan ng malaking pondo, diploma, o titulong propesyonal. Kailangan lang po ay pagmamasid, lohika at puso. Tahimik ang buong forum. Maraming humanga. Maraming na-inspire. Maraming nagsimulang mag-isip, paano ko rin matutulungan ang aking komunidad. Ang pagbalik sa nayon. Pagkatapos ng forum, bumalik si Mateo sa Pilipinas. Hindi lamang bilang kilalang batang inventor, kundi bilang simbol ng pagbabago. Ang kanyang nayon ay higit na maayos. Ang mga bata ay mailibreng edukasyon sa agham at teknolohiya. Ang kanyang imbensyon ay ginamit sa iba't ibang lugar upang magbigay ng malinis na tubig. Ang pag-unlad ng pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang nakatanggap ng tulong pinansyal, kundi natutunan ding pangalagaan ang imbensyon. Ang kanyang ama at ina ay naging kasangga niya sa pagpapaunlad ng komunidad. Si Mateo ay nanatiling simpleng bata, naglalaro pa rin paminsan-minsan sa likod ng bahay, ngunit may malaking pangarap, makagawa pa ng mas maraming imbensyon para sa kapakanan ng marami. Ang aral at inspirasyon. Ang kwento ni Mateo ay naging inspirasyon sa buong bansa at sa mundo. Talino at dedikasyon ay walang pinipiling edad. Simplicity plus logic katumbas equals malaking solusyon. Puso at pagmamalasakit sa tao ay higit na mahalaga kaysa sa anumang diploma o pera. Ang huling eksena. Sa huling shot, makikita si Mateo na nakatayo sa tabi ng kanyang wind-powered water pump, nakangiti sa mata ng mga bata sa nayon. Tahimik na umiikot ang gulong habang humihip ang hangin. Walang tao ang nagsasalita. Ngunit ramdam ang lahat ng mensahe. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng ideya at sa isang simpleng bata.